Ang mutya na pangontra sa aswang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elias. Nangyari po ang kwentong ito noong 10 taon pa lang ako. Taong 1989 pa po ito nangyari. Yung panahon po na yun, masasabing makaluma pa talaga. Wala pa kaming cellphone o TV o kahit radyo man lang. Ang tanging libangan lang namin ay paglalaro sa labas. Masaya po sana ang kabataan ko, pero may pangyayari din doon na hindi ko talaga magawang kalimutan. Sa probensya ng Quezon. Hanap buhay ng mga magulang ko ang pag-aalaga ng mga native na baboy. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung baboy na itim, ang mga balahibo. Pero masarap din naman ang karne. Madalas, may umuorder na kilo-kilong karne kina nanay. At kami naman ng kapatid kong si Tiloy, ang tigahatid ng mga iyon sa bahay-bahay ng mga kumukuha ng karne. Tuwing piyesta o may malaking handaan lang, may kumukuha sa amin ng buong baboy. Kaya naman madalas, kilo-kilo lang ang nabebenta namin. Dala ko noon ang listahan ng mga pangalan ng pagdadala namin ng karne. At kung ilang kilo ang ibibigay sa kanila. Bali yung bayad, kukunin na rin namin kagad matapos maibigay yung karne. Hindi kasi nagpapautang si nanay dahil mahirap nga ang maningil doon sa lugar namin. Dahil may kabigatan din yung dala naming timba, medyo naging mabagal ang paglalakad namin ni Tiloy. Hindi rin kasi biro ang paglalakad doon sa baryo. Mahigit 1 oras na kaming naglalakad at iilan pa lang ang napagbibigyan namin. Iyong ibang may-ari ng karne, wala naman sa kanilang bahay nang datnan namin. Kaya nagpasya na kaming unahin na lang muna ang iba at saka na lang namin sila babalikan. Bandang 5:00 na nang kalabitin ako ni Tiloy. 2 kilo na lang ang natitirang karne sa dala naming timba. Kuya, malapit nang dumilim. Umuwi na kaya tayo? Sabi ni Tiloy. Bagas ko ang takot sa kanyang boses. Tiyak na nag-aalala na rin si nanay sa amin. Kaya kailangan na rin naming makauwi. Matapos may deliver ang huling 2 kilo ng karne sa may-ari. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon ni Tiloy. Halos tumakbo na kami noon para makauwi dahil matataas ang puno sa paligid. Madilim-dilim na sa dinaraanan namin kahit hindi pa lubusang lumulubog pa ang araw. Napakatahimik ng kalsadang dinadaanan namin. Mga huni lang ng kuliglig at mga palaka ang naririnig namin sa paligid. Ngunit ilang sandali pa, ang mga paa namin ni Tiloy na puno na ng putik ay nabitin sa pagakbang at biglang napatras. Nagkatinginan kami ni Tiloy. Doon kasi sa daraanan namin, may matandang nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakangisi ito at titig na titig sa aming magkakapatid. Lakas loob akong nagtanong kung ano ang kailangan ng matanda sa amin. Ngunit hindi ito sumasagot. At sa pagkurap namin ni Tiloy, biglang nawala yung matanda. Ilang sandali lang, matapos mawala yung matanda doon sa gitna ng kalsada, bigla na lang kaming nakarinig ng isang mahinang na pag-angil na tilibay galing sa isang mabangis na hayop mula sa aming likuran.
Nanlamig ang buong katawan ko sa takot at dali-daling hinila si Tiloy para tumakbo papalayo. Hindi kami huminto. Ginamit namin ang natitira naming lakas para makalayo sa mabangis na hayop na humahabol sa amin. Ngunit kahit anong bilis ng aming pagtakbo, mukhang wala pa rin silbi iyon. Pareho kaming nabuwal ni Tiloy nang may kung anong tumalon sa harapan namin. Napuno ng putik ang suot naming damit, ngunit wala roon ang atensyon namin, kundi nasa aming harapan. Halos takasan ako ng ulirat nang makita ang malaking baboy ramo sa gitna ng kalsada, at natitiyak ko ng oras na yun na hindi lang ito pangkaraniwang baboy ramo. Ang matutulis nitong pangil ay singhaba ng aking daliri, at ang mga mata nito animoy mga pulang apoy na naglalagablab sa galit habang nakatingin sa amin ni Tiloy. Gumapang kami paatras, dala na rin ng matinding takot, at nang akmang susugurin na kami ng mabangis na hayop na yun, napapikit na lang kaming magkapatid habang tahimik na umuusal ng panalangin. Saglit naming napigilan ang aming hininga, ngunit maya-maya lang ay sabay din kaming dumilat nang marinig namin ang malakas na pagatungan ng baboy ramo na wari na sa bingit na ng kamatayan. Tila nabuhayan kami ng pag-asa nang makita namin ng isang matandang lalaki na puno ng tattoo ang katawan at nakikipagbuno sa mabangis na hayop na hinala namin ay isang aswang. Buong lakas nitong ipinako ang ulo ng baboy ramong nagpupumilit makawala sa maputik na kalsada. Hawak nito ang isang punyal na gawa sa kahoy na ginamit nitong panaksak. Kumalat ang dugo matapos nitong ibaon sa dibdib ng hayop ang punyal. Ngunit mas nakakaagaw pansin sa amin ang kwintas na nakatali sa puluhan ng punyal na kanyang hawak. Kahit medyo madilim na, nakita namin ang pagkislap ng kung anong nakalagay doon. Gusto sana namin magtanong tungkol sa nakita namin, ngunit inunahan na kami ng takot. Hindi rin kasi namin kilala ang matanda at mukhang bago lang siya doon sa baryo. Hindi din namin nagawang magpasalamat dahil sa takot namin ni Tiloy ng gabing iyon. Tumakbo na kami sa loob ng bahay at ibinalita kay nanay ang nangyari. Wala pa si tatay nang umuwi kami dahil naimbitahan daw ito sa inuman sa kapitbahay namin. Alalang-alala sa amin si nanay at kaagad kaming inayang magdasal. Akala ko ay hindi na mauulit ang engkwentro namin sa aswang. Ngunit pagsapit ng hating gabi, napabalikwas ako sa katring kinahigaan ko nang marinig ko nag-iingay ang mga alaga naming baboy. Dahil lasing noon si tatay, ako ang ginising na nanay para silipin ang mga alaga namin. Kaya naman, kahit antok na antok pa, ay kinuha ko ang lampara at kaagad nagtungo sa babuyan. Nakakailang hakbang pa lang ako noon nang maramdaman kong parang may kakaiba sa paligid. Para bang may nagmamasid sa akin. Nagpalinga-linga ako, ngunit dahil masyadong madilim, ay wala naman akong nakita roon. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa babuyan. Pagsilip ko sa ginawa naming kulungan, nakita ko ang mga alaga naming baboy na nagkukumpulan sa isang sulok habang nag-iingay. Nagtaka ako, para silang may kinakatakutan. Umikot ako noon sa paligid ng nagtagpi-tagping yero at kahoy na nagsisilbing kulungan nila. Baka kasi may naligaw na namang sawa roon, gaya ng nakita namin noong nakaraang linggo lamang. Ngunit wala naman akong nakita na maaaring katakutan ng aming mga alaga. Hanggang sa
may napansin ako. Doon sa kabilang sulok, may isang baboy na nakasuksok. Nagtaka ako at saglit na napaisip kung baboy nga ba namin iyon. Higit kasing mas maitim ang kulay nito kaysa sa mga alaga namin at nakasuksok yung ulo sa may malaking bato. Binilang ko ang mga baboy na naroon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan nang sumubra ng isa ang bilang ko sa mga ito. Inulit ko pa iyon sa pag-aakalang nagkamali lang ako. Ngunit hindi. 11 na lamang kasi ang baboy namin doon, pero ang nasa kulungan ay 12. At yung isa, kakaiba talaga ang itsura. Lumapit ako banda roon at binuwag ko yung kakaibang baboy. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko nang humarap sa akin yung itim na baboy. Nanlilisik ang namumulang mga mata nito habang nakalabas ang matutulis nitong pangil. Kitang-kita ko ang pagtulo ng laway nito na animoy gutom na at hindi na mapigilan ang pagkasabik sa nakikita nito. Sa tingin ko noon, handa itong umatake anumang oras. At ang itsura ng baboy na yun, hindi nalalayo sa baboy ramong muntik nang lumapa sa amin bago kami nakauwi ni Tiloy. Nang tumakbo yung baboy papunta sa direksyon ko, hindi agad ako nakakilos. Para akong itinulos sa kinatatayuan ko ng oras na yun, dala ng matinding takot. Bumalik lang ako sa aking katinuan nang maramdaman kong may humihila sa akin papalayo. Napasigaw ako. Halos lumabas na ang puso ko mula sa aking dibdib dahil sa matinding kaba. Huwag kang matakot, bata! Pumasok ka sa bahay ninyo at huwag kang lalabas! Sabi ng pamilyar na boses. Noon ko lang napagtanto nang humihila sa akin ay ang matandang nakita namin kanina habang pauwi na kami. Umas tamang sabihin na siya yung matandang nagligtas sa amin. Mula sa nakabukas naming bintana ay sinilip ko ang matanda. Kitang-kita ko ang ginawa niyang pagsakal sa baboy nang walang kahirap-hirap. Itinaas niya ang punyal na kahoy at ibinaon sa dibdib ng umaatungal na hayop na noon ay unti-unti na ring naghihingalo. Aswang. Natitiyak kong aswang din ang isang yun. At pareho lamang nang umatake sa aming magkapatid. Dahil sa ingay, nagising na rin si tatay at tila nawala ang kalasingan nang makita ang ginagawa ng matanda. Muntik pang hambalusin ni tatay ng kahoy ang matanda, ngunit mabilis itong nakailag at inagaw ang kahoy mula kay tatay. Nagpakilala siya sa amin bilang si Apo Nanding. Isa raw siyang albularyo. Ngunit sa tingin ko, higit pa siya sa isang albularyo. Kakaiba kasi ang nakita kong liksi at galing niya. Ipinaliwanag niya kay tatay ang ginawa niyang pagpaslang sa aswang na nag-anyong baboy para muling makapangbiktima. Nagkaroon na raw siya ng hinala na hindi nag-iisa ang umatake sa amin habang papauwi. Kaya sinundan niya kami at hindi kaagad umalis. At tama nga raw ang hinala niya dahil nakita niya ang isang matandang babae na bigla na lamang pumasok sa bakuran namin at dumiretso doon sa babuyan. Matapos ang nakikilabot na pangyayari ng gabing iyon, ikinwento sa amin ni Apo Anding ang tungkol sa mutya ng engkanto na ginamit ito laban sa aswang. Iyon pala ang batong nakalagay sa kwintas nito na itinali sa punyal bago itarak sa puso ng aswang. Kung sa ibang parte raw kasi ng aswang ang tatamaan, maaari lang itong manghina at masugatan, ngunit hindi basta-bastang mamamatay. Makinang ang itim na bato at sa unang tingin pa lang, kapansin-pansin na hindi ito mukhang pangkaraniwan.
Sabi ni Apo Nanding, may napatay na raw siya noon na angkan ng mga aswang. Sa kabilang baryo daw ang mga yun nakatira. Ngunit, hindi raw niya lubos akalain na mayroon pa palang natitirang angkan na iyon. At yun nga, ang mag-asawang sumalakay sa amin. Tela, nahipnotis mo kami ni Tiloy habang nakitingin sa kwintas ni Apo Nanding. Kaya naman napilitan pa siyang magkwento ng tungkol doon. Dati raw siyang mangangaso sa bundok. Minsan na raw siyang pinaglaruan ng engkantong nakatira sa dalawang magkadikit na puno sa madalas niyang dinadaanan pabalik sa kanyang kubo. Noong una, takot na takot daw siya sa engkantong iyon. Ngunit kalaunan ay naging kaibigan niya rin ito dahil hindi naman pala ito nananakit ng mga tao. Inilagaan daw ni Apo Nanding ang dalawang puno at madalas ding nag-aalay doon tuwing nakakahuli siya ng hayop sa gubat. Kadalasan, ulo ng usa o kaya'y baboy ramo ang inaalay niya sa malaking ugat ng puno. Hanggang sa muling pagbisita niya roon, may nakita raw siyang maliit na bato na may kakaibang hugis. Itinago niya raw iyon at ginawang kwentas. Sa paniniwalang iyon ay mutya ng engkanto na ipinagkaloob sa kanya para alagaan at gamitin sa kabutihan. Sa edad ni Apo Nanding na 80, malakas pa rin siya at maliksi kung kumilos. Samantalang si tatay na 70 anyos pa lang noon ay limitado na ang mga galaw dahil sa katandaan. At mula rin daw nang mapasakamay ni Apo Nanding ang mutya ng engkanto, madali na niyang makikilala kung sino ang aswang sa mga nakakasalamuha niya. Kaya naman, kinatatakutan na siya ng mga ito. Isa raw kasi sa kahinaan ng mga aswang ang may makaalam sa pagkakakilanlan ng mga ito bilang tao. Naging magkaibigan sina tatay at Apo Nanding. Madalas na siya noon sa bahay namin. Tuwing may nagkakasakit o di kaya naiengkanto sa aming baryo, si Apo Nanding na ang gumagamot. Minsan nga'y dumadayo pa mga taga-kabilang baryo para magpagamot sa kanya. Wala na rin kaming nabalita ang may aswang pa sa baryo matapos mapatay ni Apo Nanding ang huling miyembro ng angkan ng mga ito. Sa ngayon, ay kilala pa rin sa lugar namin si Apo Nanding kahit matagal na siyang pumanaw. At yung mutyang inalagaan niya, walang nakakaalam kung saan napunta. Ayon sa paniniwala ng mga taga roon sa amin, binawi na raw ng engkanto ang mutya mula nang huminto sa panggagamot si Apo Nanding.